Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. Komentaryohan lang po natin itong mga salot sa lipunan, mga switik, mga walang kaluluwa, mga anak ng demonyo. Walang ibang ginawa kung hindi pinagpepestahan ang pera ng bayan, mga kababayan. Yun ang unang-una nilang iniisip. Ang ating lalong-lalo na sa Kongreso, grabe ang talamak na mga takipan ng kanilang mga nakawan sa kanilang kabanambayan, mga kababayan. Halatang-halata na sila. Yung tao nag-uulat ng kanilang mga karumal-dumal na ginawa doon sa Kongreso, pinasuspindi pa ng mga hayop na ito. Samantala yung mga kontraktor na nandyan nanunungkulan sa gobyernong ito, wala man lang silang file na ethics committee. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Ikaw na lumalaban, nagsasalita ka, nalaban sa gobyerno, suspendido ka. At ang balita ko doon, ito, hindi naman confirm, balita lang, kagad-agad, nung pagdating sa plenaryo yung ethics committee report, butuhan agad sila. At ang balita ko, may umiikot na pera dyan, mga kababayan. Pero, hindi natin kumpirmado, pero sana, wag naman sana galing sa pera ng bayan yan. At ang balita ko dyan, ang mismong nag-utos ay ang anak ng presidente, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot. Pakinggan na po natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag. Yan po ang favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Sana magbago na siya bago pa lumutang ang kanyang utak sa labas ng kanyang mga kababayan. Sana wag siyang maubos ang kanyang lakas diyan sa ginagawa niya diyan sa anumanong akusasyon ng kanyang kapatid, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot lang isipin. Na mayroon kang kapatid, di umano, na gumagamit ng illegal na drugs. Ayon mismo kay Amy Marcos yan, mga kababayan. Hindi po alam naman po ng lahat yan. Na si Amy Marcos lahat ang nagsalita ng lahat ng yan. Di ba po, mga kababayan? Ngayon, pakinggan na po natin itong report ng Mata ng Agila, Net 25, regarding po dito sa ang dalawang mga hari ng insertion, mga kababayan. Walang iba kung hindi ang magtiyo. Sandro Marcos at Martin Romualdez, mga kababayan. Ayon mismo sa report ng isang pakinggan na po natin, mga kababayan, ang report ng Mata ng Agila. Bunyag sa isang investigasyon ang bilyon-bilyon na allocables na napupunta sa mga distrito ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang allocables ay bahagi ng Department of Public Works and Highways o DPWH budget na dapat sanang nakabase sa Planning at Infrastructure Master Plan para sa distritong nasasakupan ng isang kongresista. Ngunit ayon sa naturang investigasyon, ito raw ay discretionary, politically driven at nagiging bagong anyo ng pork barrel. Mula 2023 hanggang 2025, halos 1.2 trilyon ang naipamahaging allocables. Pinakamalaki rito napunta kay Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na umabot sa 15.8 billion pesos, kasunod naman si Leyte 1st District. Yan, mga kababayan, 15.8 billion alone kay Sandro Marcos, mga kababayan. Dito, pinapatunayan lang po talaga ang report ni Saldico, mga kababayan. Di ba po?
Yun po yung inaano dito mga kababayan. Kasi nga po, talagang ang magtiyo na ito, sila po talagang hari ng insertion mga kababayan. Ayon sa report na to, 2023 to 2025 mga kababayan. Ngayon, pilit nilang itatanggi ito mga kababayan. Tuloy lang natin ang report ng Mata ng Agila. Representative Martin Romualdez na may 14.4 billion pesos. Ito ang pinakamataas sa buong Kongreso. 14.4 billion pesos kay Martin Romualdez, ang Speaker of the House. Hindi tayo magtataka, bakit ba malaki ang kay Sandro? Eh syempre, anak siya ng presidente, mga kababayan. Pakot lang ng uncle sa pamangkin. Isipin mo, Speaker of the House ka, natalo ka pa ng isang congressman, district congressman, ang insertion? Mabuti pumayag ka, Mr. Martin Romualdez, na mas malaki ang kay Sandro kaysa sa'yo. O baka naman mayroon pang iba dyan, mga kababayan. Tamo magtito, halos 15.8 billion kay Sandro Marcos at 14.4 billion kay Martin Romualdez sa uncle, sa pinsan ng kanyang papa, BBM. Yan ang kanilang report. Ganito kadayukdok sa kwarta ng bayan itong mga hayop na ito, mga kababayan. Ang kakapal ng mukha, simula sa tatay, nanay, asawa, kapatid ng asawa, pinsan ni Marcos, mga anak, si Sandro, mga di umano ay naglulong ng pera ng bayan ayon kay Saldico di umano at kay Amy Marcos na walang iba kung hindi ang kanyang kapatid. Na dinidinay nila na hindi si Amy yun nagsasalita niya. Hindi kaya lutang na lutang si BBM doon, mga kababayan. Ituloy lang natin ang report ng Mata ng Agila, mga kababayan. Mas kapansin-pansin rin na mas malaki pang nakuhang pondo ng Ilocos Norte First District na may 320,000 na populasyon kumpara sa mga distritong may milyon-milyong residente. Ang allocables ngayon ay tinuturing na automatic DPWH pork barrel dahil nakapaloob ito sa National Expenditure Program o President's Budget kahit idineklara na ng Korte Suprema na unconstitutional ang pork barrel noong 2013 pa. Sa sistemang ito, executive ang nakatakda o nagtatakda ng kabuuang halaga habang mga kongresista pa rin ang nagdedesisyon kung saan ito ilalagay. Ginagamit umano dito ang tinatawag na BBM parametric formula na ayon sa ibang ulat ay tanging si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral lamang ang nakakaintindi at siya ring lumikha. Ito rin daw umano ang naging basihan ng DPWH budget mula pa 2023. Kahulugan daw nito ay baselined, balanced, and managed na kapareho rin ang initials ng Pangulo. Dahil sa kakulangan ng transparency, lumalakas ang hinalang ginagamit ang allocables hindi para sa tunay na pangangailangan ng distrito, kundi bilang pampulitikang pondo sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Talagang pinagpipistahan nila ang pera ng bayan. At ang balita ko, minamadali ngayon ni BBM ang budget ng 2026. Bakit kaya minamadali ni BBM ang 2026 budget, mga kababayan? Dahil ba gusto na naman nilang kunin ang kanilang insertion doon? Hindi kaya, mga kababayan? Tandaan po natin, mga kababayan, ang utang po ng Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte ay 11 billion lang po ang iniwan niyang utang. 11 trillion ang iniwang utang ni PRRD nung bumaba siya sa pwesto. Sa loob ng 3 taon na panunungkulan ni BBM, ang utang ng Pilipinas naging 17 trillion point 56 trillion, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot.
may nakikita ka bang proyekto sa ngayon ng kasalukuyang gobyerno na pangmumunuan ni BBM? Noong panahon ni Pangulong Duterte, may pandemic pa. Halos 2 years tayong walang pasok, 2 buwan, hirap na hirap ang mga tao, may face mask kailangan, may bakuna, tapos ang iniwang utang 11 trillion. Siguro nagkautang man si Pangulong Duterte, mga 4 trillion, mga kababayan. Ngayon, wala pa sa kalahati ng kanilang termino, si BBM, o lagpas kalahati na, o 3 taon na siya, mga kababayan. Iniwanan na tayo ng utang na close to 18 trillion pesos, mga kababayan. Palubog na po talaga ang ating bayan. Mayroon pa siyang 2 taon kalahating natitira, mga kababayan. Magkano pa kaya ang idadagdag ni BBM sa utang? Estimate ko nito, mga kababayan, naaabot ito ng 22 trillion ang iiwang utang nito. Ang tanong, may magtitiwala pa ba sa ating mga ibang bansa na inuutangan? O baka tayo na ang ipangbayad ni BBM sa mga utang na ito, mga kababayan? Diba po, mga kababayan? Baka sabihin na kung sino pinakamaling utang ng Pilipinas dyan na bansa, doon na lang kami. Ibenta na tayo lahat doon, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot dito sa pangyari sa ating mga buhay. Ang yet, salamat sa mga yellow pink at dualistang tanga. Sana sila yung unang kunin ng mga pinagkakautangan natin, mga kababayan. Kasi sila naman yung tanggol ng tanggol kay BBM na gumaganda di umanong ekonomiya, tapos ang ipapahanda sa atin sa Pasko is 500 pesos lang. Ganito ka, samantala sila, tuwang-tuwa sila sa Palasyo ng Malacanang, pinagtatawan ng patayo ng ordinaryong Pilipino ni Claire Castro, samantala ang kinakain nila dyan sa Malacanang ay pera ng bayan. Ang kakapal ng mukha ninyong lahat dyan sa Palasyo. Natitiis ninyo ang taong bayan na maghirap na kung pinagagastos nyo lang na halagang 500 piso sa kanilang Pasko. Minsan lang po sa 1 taon yan dumarating sa buhay ng mga tao. Tapos yan lang ang budget nyo. Hindi nyo man lang ginawang 2,500, 3,000. Ang titigas ng mukha ninyo. Ang kakapal ng mukha nyo, sinasahod nyo pera ng bayan, ang kinakain nyo dyan sa palasyo, pera ng bayan, party-party kayo dyan, pera ng bayan, abroad dito, pera ng bayan ang gastos. Tapos ang ibabudget nyo lang sa amin, 500 pesos panghanda sa Pasko. Ha? Ang kakapal naman ng mukha nyo, ang utang nyo, ang insertion nyo, trillion, billion piso. Walang iba hanggang tatay, anak, asawa, pinsan, kapatid ng asawa, ang nakikinabang lahat sa gobyernong ito. Ang kakapal ng mukha ninyo. Hindi pa kayo kunin ni Lord. Sabagay, hindi talaga kayo kunin ni Lord kasi mabuting tao yun eh. Ay, kunin na kayo ni Satanas. Yan ang, hindi pa kayo kunin ni Satanas para mapalitan na si Satanas doon sa kanyang kaharian. Ay, dumating na yung mga hari dito sa lupa na walang iba kung hindi sila BBM, si Martin Romualdez at si Sandro Marcos. Ito daw ang king of kings ng insertion sa Kongreso, mga kababayan. Sila ang nag-aharing uri sa lipunang ito na nag-ahari sa budget ng bayan, mga kababayan. Saan ka makakita? 300 population, tinalo pa ang budget ng isang distrito na milyon-milyon ang kanilang populasyon. Yan ang ganito kakapal ang mukha nito mga hayop na ito, mga kababayan. Diba po, mga kababayan? O, hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. Palambing naman po ng subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Notification lang po, na rin po ng bell para ma-update po kayo sa panibago kong upload na video, mga. Maraming pong salamat. God save the Philippines.